adjustment mo sa cast. Kasi dati nga, di ba sabi mo, parang nailap ka kay Dea, Yes. kay Carla, and then nag-starstruck ka pa kay Jean, then Yes. panapansin mo ni Jean. So by this time, kumusta yung adjustment mo sa kanila? Hanggang ngayon naman po may mga moment na na-starstruck pa rin ako with Bea and Carla. Lalo na po pagka umaarte siya kasi parang, nakikita ko to dati, yung gantong arte, nakikita ko to nung bata pa lang ako. Parang growing up, ito yung nakikita kong arte sa screen at sa movies. Parang, ayun dun na-starstruck ako. Pero, with Miss Bea, pagkakausap mo siya, parang, hindi yun niya ipapafeel sa'yo na big star siya eh. Parang, pagkausap ka niya, parang tao sa tao, parang aktor sa aktor. Wala kang makifeel na parang mas lamang ako sa'yo, mas ako sa'yo, mas mataas ako sa'yo, nagsisimula ka pa lang. Wala pong ganun. Parang, siya, parang open siya, genuine siya, may pag-usap. Ganun. So ikaw, on your own, ano na yung growth mo as an actor dito sa, when doing Widow's War? As an actor po, dahil first show ko po tong Widow's War, parang una po may mga adjustments na kagaya ng kung paano tignan yung breakdown, kung paano may mga words din na hindi mo alam na kailangan mong itanong, katulad ng mga hog, ganon. Basta yung mga sinasabi nila sa set about sa... Then, parang sa ngayon, nakakapag-adjust na ako and yung acting ko una, medyo nahihiya pa ako umarte sa mga kasama ko. Ngayon, parang medyo comfy na ako umarte. Okay siya kasi medyo malaki rin yung naging growth ko sa set and sa acting. Magandang experience siya, kaya makikita mo talaga na experience is the best teacher. Ayun talaga. Nababasa mo yung mga comments sa'yo sa social media? Meron bang comments na parang na-disappoint ka? Or may mga comments na nag-inspire din sa'yo? Yes po, may mga negative comments, pero yung mga negative comments na yun, parang ginagamit ko siya as motivation. Hindi ko siya ginagamit as parang ida-down ko yung sarili ko, susuko na ako sa pangarap ko. Ayoko nang ganun eh. Parang gusto ko lang mas pag-igihan ko pa para patunayan ko na mali sila. Ang dami na sexihan sa'yo. Sexy? Ano mo yun? Male sexiness na parang yung nakikita nyo na sa bukod sa pagigilan niyo. Parang si Derek sa porn, yung pansin katawan. Do you intend ba na these days mag-show off ka rin ng pictorials na kasi nag-workout ka, di ba? Yes po. Kung sa mga roles sa movies, sa series, kaya ko naman pong gawin yun. Kasi bilang actor, kailangan flexible ka sa mga ganong eksena eh. Parang hindi mo dapat binaboundaries yung sarili mo sa mga ganong klaseng bagay. Parang kailangan actor ka eh. You're a good storyteller. Kailangan ipakita mo yun sa tao. Hindi yung parang, alayo akong magbubad kasi hindi ko feel na ganyan. Kailangan malayo ka. Kung ayun yung kailangan sa karakter, kailangan ilayo mo yung sarili mo doon. Parang gumanap ka as the character, hindi as sarili mo. Ganun po. Di ba kasi sabi nila pag... Ayan na pala. Di ba sabi nila may mga baguhan na magkaroon ng project na kasama yung ganito malaking artista, parang may mabago na rin yung pagkikitungo and all that. Sabi nila mabilis yumabang and all. When pag mayroong ganung mga impressions, anong pakiramdam mo? At paano mo siya gusto na mawala? Although hindi naman directly sa iyo pero may mga ganun kasing comments. Sa akin po, hindi
hindi ko na po siya iisipin dahil hindi po lahat tayo magkakaparehas ng point of view. Lalo na alam ko yung totoo na hindi ako ganon, or alamin mo sa sarili mo na hindi ka ganon. And patunayan mo sa sarili mo na hindi ka ganon kasi hindi mo naman kailangan patunayan yung sarili mo sa mga nag-negative comments sa'yo. Kailangan pakita mo lang sa sarili mo na hindi ka mayabang, na ano ka lang, humble ka lang, na and alam ko sa sarili ko na hindi po ako ganun. Saka isa pa, yung kasi mga comments din, mga veteran stars, yung mga baguhan ngayon, yung mga bilang stars, parang wala na sila sa pag-alang sa mga veterano natin. Or hindi hindi man lang daw mag-greet sa kanila. So parang naibahan sila sa generation. So ikaw, ano ang defense mo? Ako po kasi medyo old soul po ako dahil kinalaki po ako ng lolo't lolo ko. And yung pag-greet po, hindi po siya mahirap sa akin. Parang ano ko na po siya, parang muscle memory ko na po siya, kumbaga. And ayun po yung pagkakaiba ko kasi sa totoo lang medyo taong kalye po ako nung bata. Parang medyo friendly po ako, ganun po ako. Hindi po ako yung kailangan ako yung unang i-approach mo, hindi po ako ganun. Parang, and alam ko po sa sarili ko yun. Thank you, Matthew, and good luck. Sana more projects of Yes po, sana. Widow's War. Thank you po.